Magandang araw mga kababayan. Mga Kaluspiminda. Kaluspiminda means kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga OFW, lalong-lalo na sa ating mga DDS. We stand, PRRD. Bring home back. Okay mga kababayan, let's talk about political stand. So mga kakailan lang, nakaraang buwan, gumawa tayo ng video tungkol sa confidential fund issue ng OBP. Alam natin lahat na ito ay politically motivated move para lang mapabagsak ang political bloodline ng mga Duterte. Dahil ang mga Duterte na talagang matinik sa lalamunan ng mga kalaban. Insurgency, drug syndicates, lalong-lalo na sa mga oposisyon ng ating gobyerno ngayon. Ang isinilang lang kahapon ang hindi nakakaalam mga kababayan sa mga issue. Kaya ginagawa nila ng mga paraan si RDD, Pangulong Duterte, in illegal way para lang malhis tayo sa totoong issue ng ating bayan ngayon sa panggobyerno ngayon na corruption. Billions of pesos unliquidated from PhilHealth, GSIS, lalong-lalo na sa ating gold reserves. Other government officials, sila nagpapututuunan nito ngayon sa atin. Kamakailan lang sinabi nila sino ang nag-utos. So, nilihis nila ang issue mga kababayan in illegal way sa pamamagitan ng pagpahuli, pagpa-aristo sa ating mahal na Pangulong PRRD. Alam naman natin kahit mga kalaban nila sa politika, ang taong bayan nakakaalam. Si PRRD lamang nagbigay sa atin ng maraming tulong sa ating bayan na naipapatupad sa kanyang termino. So balik tayo sa issue mga kababayan. Alam naman natin na politically motivated move itong issue. So ulitin ko, kailan lang magawa tayo ng video tungkol sa unexplained na confidential fund ng OBP Sara. Alam natin mga kababayan na ang Reid party na talagang gusto mo impeach at may kulong si dating Pangulong Duterte tungkol sa kanilang agenda na AJK. So ngayon, red notice tayo mga kababayan. Ang Kongreso ngayon, alam natin, infiltrated na sa mga leftist na kung saan nakakuha sila ng 215 votes, at least one-third sa mga congressman. Ma-forward ngayon sa Senado ang impeachment. So na-impeach BP Sara, ngayon hawak na ng Senado. So bakit kung sinabi na red notice? Anticipate na natin mga kababayan na ang mga red parties ngayon, political red parties, yung mga leftist, tumakbo ng senador. Mga lalakas loob, tumakbo ng mga senador. Alam niyo na kung sino tinutukoy ko, lalo na yung mga convicted na red, mga leftist na siya ni De Castro. Diba? Alam natin, convicted.
convicted na, pero sa panahon ng gobyerno ngayon, freely nakapaglakad saan-saan, yung liberty, yung freedom na ibigay pa rin. Di ba? Na kung saan sila talaga ang pinakabukal na ma-impeach si VP Sara. Alam naman natin, initiated nila to para mabuo muli ang kanilang puwersa. Dahil sa panahon ni Rodrigo Duterte, malapit na silang maubos. Mga connection nila, yung mga funds nila from extortions o tinatawag natin na revolutionary tax, na kung saan pinang-extort nila sa mga businessman dahil sa kanilang pambablockmail ay na-ipresis sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. In totally, na-paralyze ang kanilang operation sa recruitment, kaya na-paralyze ang kanilang Red Armies sa kabundukan. Ngayon, pinasok nila itong politika, pinasok nila ang Senado, preparation ngayon para sa susunod na eleksyon. Bago natin pag-usapan sunod na eleksyon, mga kababayan, mga kalides, mga kalus biminda, ang preparation natin ngayon ay ang this coming election. Kung saan itong May, 1 month to go, magkakaroon na tayo ng eleksyon. Mga kababayan, please lang, mga kalides, vote straight para sa PDP Laban, line-up candidates ng Duterte. Bakit ko nasabi yan? So, kailangan natin makuha ang numbers ng Senate. Kaya tumakbo itong mga Red Party, mga kababayan, para masiguro nila ang boto na makukuha sa Senate in preparation sa impeachment complaint kay Sara Duterte, para tuluyan na nilang makuha ang Kongreso at sa Senado. Bakit ko nasabi, mga kababayan, na dapat natin kukunin ang Senate slate na manalo sa eleksyon ngayon sa midterm? Mga kababayan, ang impeachment idadaan yan sa trial. Makuha man ng defense team ni VP Sara, dadaan pa rin ito sa botasyon o sa voting. So hindi tayo makakasiguro nito. Alam naman natin na mahina ang kanilang isinampa o reason dahil sa 125 million na unexplained confidential fund. Pero ang totoo, hindi naman talaga kailan. Nililihis lang nila ang issue, ang tunay na issue. Ito sa billions of pesos na unliquidated ang pinagkukuha sa mga funding ng local government. Alam natin yan. Tangi lang ang isinilang kapon ang hindi nakakaalam nito, mga kababayan. So please lang, iboto natin, vote straight ang PDP Laban. Kung gusto natin hindi ma-impeach si Vice President VP Sara, dahil yan lang ang pag-asa natin. Si VP Sara lang ang maibalik natin ang tiwala natin sa panggobyerno at maituloy ang paglaban natin sa insurgency problems at drug syndicate na ngayon ay pausbong bumabalik
na mga kababayan na mamayagpag na ngayon ulit. Totoo yan. Magpag na ulit ngayon itong mga kalaban ng ating lipunan. I-anticipate natin ang issue. Once na makuha nila ang numbers ng Senate, dahil ang trial o ang paglilitis ay dadaan sa voting, normally babagsak si BP Sara. Now, pag nakuha natin ang Senate slates na mananalo ang Duterte candidates, sigurado makakalusot si BP Sara. At ito ngayon ang pinoproblema o pinag-iisipan ng gobyerno at nitong makakaliwang grupo, dahil sigurado na itong mga billions of pesos iimbestigahan yan, talagang uusad yan. Ang insurgency problem natin at drug syndicate na ngayon ng mga mayagpag, sigurado mauubos yan pag oras na upo si BP Sara bilang presidente ng ating bansa, na kung saan pipilitin natin mangyari yan, mga kababayan, by legal way. So mga kadides, mga Kalus Biminda, mga OFW na mga kadides, sympathizer ng mga Duterte, wag tayong gagawa ng dahas o force by means of using arms o weapons. Bakit ko nasabi? Idadaan natin sa tamang rally, sa pagpadayag. Idadaan natin in legal way. Bakit? Dahil ang gobyerno ngayon, ang binabantayan lang ay ang pagkakaroon ng dahas by means of weapons para makapag-deklara ng martial law. Pag nagdeklara ng martial law, dahil may katuwiran sila, bakit sila magdeklara ng martial law? Dahil mayroong tinatawag na rebellion. Ang rebellion, mga kababayan, ito yung tinatawag natin na kilos protesta na dinaan sa pirsa by means of arms or deadly weapons. So, para magkakaroon ng eleksyon, yun lang naman na natin ang pamamaraan natin, mga kababayan, in legal way, para mapalitan natin ang panggobyernong ito. Although binuoto natin si BBM dahil sa UNITEM, so kailangan natin, dahil alam na natin ang nangyari, in legal way dapat mapalitan natin, mga kababayan, ating presidente by means of paglagay natin, may boto natin si BP Sara na maging presidente sa susunod. Tandaan natin, mga kababayan, bantayan ninyo, ha? Yung mga rally na gagawin natin ngayon, tandaan natin na may mga red parties ngayon nagmamasid. Yan ang ginagawa talaga nila. Na kapag nagkakaroon ng pag-ipon-ipon, rally sa atin, mga ka-DDS, hahaluan nila yan. Lalong-lalo na, mayroong hahalo dyan para magsagawa ng magpipretend na kunwari mga DDS. Magsisigaw
against the government at gagawa ito ng dahas. Kailangan maging vigilance tayo, mga kababayan dyan sa mga OFW natin, ibang bansa. Talagang kailangan gagawin ninyo ang pagiging mapagmasid. Pag gumawa tayo ng kilos protesta, kailangan kalma lang, lalabas lang natin ang freedom of speech, gagamitin natin yan, pero wag na wag tayong gagawa ng dahas by means of arms and deadly weapons. Pero dapat tandaan natin ang pagmamasid, kung sino ang nasa ating paligid, mga kasamaan, para hindi tayo mahaluan ng mga red party, makakaliwang grupo na makisawsaw against the government, na bigla na lang gumawa ng black propaganda by means of force, using deadly weapons or arms. Tandaan na ito ang binabantayan ng gobyerno ngayon para maging rason nila na magbaba sila ng martial law. Dahil sa makita nila na mayroong rebellion, siguradong walang eleksyon. At lalong tayo mahihirapan sa sitwasyon ngayon na naig ang insurgency problem at ang drug syndicates, lalo na ang billions of pesos na corruption. Hindi na yan natin maidaan sa tamang proseso. Alam natin yan. So, kailangan wag na wag nating gawin ang pagprotesta by means of physical force, by using arms and other means of deadly weapons, ay upang hindi magkaroon ng martial law, mga ka-DDS, kalos bibinda, alin man dito sa iba't ibang bansa, mga OFW. Tandaan natin, mga kababayan, yan lang ang hinihintay ngayon dahil sobrang init ng issue sa mga Duterte. Nila dinaan ang illegal way para malihis ang issue sa billions of pesos na ngayon hindi pinakinggan ng Kongreso ang hiniling ng taong bayan na maimbestigahan. Alam na alam ng buong Pilipinas, ang tanging hindi nakaalam nito ay yung isinilang lang kahapon. Ina-anticipate ko na ang nangyari. Tandaan natin, mga kababayan, read notice. Mga ka-DDS, ang susunod na pipirsahin nila ngayon ay ang OBP o yung Vice President natin, na ating pag-asa lang na makabangon muli ang ating bayan. Pipirsahin nila ngayon in illegal way yan. Kaya vote straight. Kaya yun lang ang pag-asa natin. Vote straight sa PDP laban o Duterte candidates sa senatorial slates. Dahil ang Kongreso natin infiltrated na. Nakuha na nila ang 215 votes. Mga ka-DDS, mga kababayan natin sa mga kababayan nyo, ng mga congressman na pumirma para ma-impeach si BP Sara. Kampanya nyo yan, si Robot.
para sa kanila. Dahil kayo ang may karapatan dyan, dahil kayo ang nasa sa bawat distrito niyo yan. So kung gusto nyo talaga, mga kababayan, mga kadides, na malusutan natin ang problema ng bayan ngayon sa nangyari, lalo na itong insurgency problem, drug syndicates at corruption, kailangan natin magkaisa. Tandaan natin, nasa ibang bansa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara na lang ang natitira dito. Ngunit tayo na lang ang kumakapit. Ang taong bayan na lang, ang majority, ang taong bayan ang dumipinsa ngayon sa Vice President. Maliwanag yan mga kababayan yung aking mga sinasabi. Read notice, dahil nagtatakbuhan na ngayon sa Senado ang Red Party, left group led by Castro, convicted na pero freely nakakatakbo at nakuha pa nilang mag-imbestiga ngayon sa ating mga authority. Baliktad na baliktad ang sitwasyon mga kababayan. Sa panahon ngayon, ginagamit ang Red Party, while ang Red Party naman nagkaroon ng chance para ituloy ang kanilang agenda, wherein ang tanging layunin naman talaga nila ay pabagsakin ang gobyerno. Pretending lang yung mga yan, mga kababayan. Tingnan nyo, itong mga sinasabi ko, pag ma-impeachment si BP Sara o hindi, babalik yan ang mga yan sa lansangan at magsisigaw na ulit yan against BBM government nitong hindi pa matapos ang termino ni BBM. Asahan natin yan, babalik yan sa lansangan at magsisigaw yan against the government sa tunay na issue ng ating bayan. Ma-impeach o hindi si BP Sara, babalik yan sa lansangan. Sabihin ko sa inyo ang totoong pakay ng mga yan. Yan ay totoong salot ng lipunan. Talagang mga traidor ang mga yan. Walang ibang gagawin talaga yan. Ang agenda yan is pabagsakin ang gobyerno, at pag nagkagulo tayo mga DDS against the government, yan ang gagawin nilang black propaganda ngayon sa mga tao o sa panggagawin lang operation sa panganilang pangre-recruit, na tingnan nyo, nagkagulo na ang taong bayan dahil sa korupsyon. Yan ang gagawin nilang black propaganda doon sa kanilang pang-re-recruit para makabangon sila ulit, mga kababayan. Totoo yan. That's the part na sinasabi ko, ang conventional warfare. Yung ginagamit nila ngayon, panlilin lang. Hindi sila gumagamit ng conventional war by using arms dahil wala naman sila. Ginagamit nila ngayon black propaganda to gain hearts and mind of the people para lang ma-recruit nila yan, ang mayan, at mamayagpad ulit ang insurgency problem ng ating bansa.
Mark my word, mga kababayan, mga kalus biminda, mga kadides. We stand PRRD. Dahil siya lang talaga, mga Duterte lang talaga, mga kababayan, ang pag-asa natin matapos ang insurgency problem ng ating bansa. Drug syndicates at corruption. Alam natin, mga kababayan, na si FPRRD lang ang nagbigay sa atin ng maraming nagawang kaayusan sa ating bansa. Pray, nagawa tayong kilos protesta sa maayos at malinis na pamaraan. Mga kababayan, huwag kalimutang i-share itong ating video para kumalat at nag-aware ang ating mga kababayan at iba nating mga kadides. Please like and share, mga kababayan. Bye-bye. Muli, see you next video. Ibalik niyo si Tatay Digong sa mga Pilipino. Dinudurog niyo ang puso namin parang Pinipino. Hinalanghiyan niyo na lahat aming karapatan. Kakahiya maging Pinoy, tinanggalan niyo ng dangal sa bansa na kung saan minamani obra ng pera. Binababoy niyo batas at ang aming Korte Suprema. Para sa sariling interes lahat ay tatahakin. Magahaman at sakim kayo ang dapat palayasin. Parang winalan nyo kami ng ama. Isang tunay na leader na mahal namin talaga. Hinangad niya lang sa bayan natin maipadama ang saganang pamumuhay na walang takot na dala. Binangga niya ang lahat para ang bayan ni Juan makatikim na mapayapang buhay at masimula na pumayo at makabangon dahil sa kaululan ng mga ganid na politikong walang kabuluhan. Turugista, kriminal, rapist at magnanakaw. Tinugis niya at ang kamay na bakal ng ibabaw. Kaya maraming elitista na sa kanya ayaw dahil di siya kayang diktahan ng mga utak bangaw. Ngayon niyuyurakan ang pangalan niyan, dala ng mga taong nasa posisyon mapagsamantala. Mga walang utang na loob na dinadala. Pagtanaw na lang sanang pinalibing ang kanyang ama. Ibalik niyo si Tatay Digong sa mga Pilipino. Dinudurog niyo ang puso namin parang Pinipino. Hinalanghiyan niyo na lahat aming karapatan. Kakahiya maging Pinoy, tinanggalan niyo ng dangal sa bansa na kung saan minamani obra ng pera. Binababoy niyo batas at ang aming Korte Suprema. Para sa sariling interes lahat ay tatahakin. Magahaman at sakim kayo ang dapat palayasin. Halatang pamumulitika, handa nilang tahakin ang lahat at si Tatay Digong ay kanilang sirain. Pero di nyo kayang linlangin ang mga puso namin. San katutak na ayuda man ang ibigay nyo sa amin. Dun kami sa tunay na may malasakit sa bansa. Dun kami sa tinatawag nyo ngayon na matanda. Dun kami sa taong nararamdaman ang aming hirap. Dun kami sa leader na may pakialam sa mahihirap. Ngayon anong nangyari, ang Pinas ang nasisira. Di marunong humawak ng manobela pambihira. Anong aasahan kung ang leader ngayon mahina? Inakala nating tigre, ayun nagpakatuta. Siya pa nagmakaawa dun sa ICC. May araw ka din bangag, wag kang magsisisi. Taksil ka sa inang bayan, kala mo panalo ka. Ang ligasiyan ni Digong hindi mo na mabubura. Ibalik nyo si Tatay Digong sa mga Pilipino. Dinudurog nyo ang puso namin parang Pinipino. Hinalanghiyan nyo na lahat aming karapatan. Kakahiya maging Pinoy, tinanggalan nyo ng dangal sa bansa na kung saan minamani obra ng pera. Binababoy nyo batas at ang aming Korte Suprema. Para sa sariling interes lahat ay tatahakin. Magahaman at sakim kayo ang dapat palayasin. Balik nyo si Tatay Digong sa mga Pilipino. Dinudurog nyo ang puso namin parang Pinipino. Hinalanghiyan nyo na lahat aming karapatan. Kakahiya maging Pinoy, tinanggalan nyo ng dangal sa bansa na kung saan minamani obra ng pera. Binababoy nyo batas at ang aming Korte Suprema. Para sa sariling interes lahat ay tatahakin. Magahaman at sakim kayo ang dapat palayasin.